Assalamualaikum po sa inyong lahat, o sa wikang Tagalog po ay sumainyo pong lahat ang kapayapaan. Ako nga po pala ang inyong lingkod, Yuritech at your service. May iPhone 11 pong ipinadala sa atin na ang issue ay attempting data recovery at restarting. I assumed na naguluhan si Kapwa Tech kaya hindi niya magets anong nangyayari sa iPhone. At dito po papasok ang kahalagahan ng proper diagnosis. May mga sira po sa mga iPhone na madali lang gawin, ngunit napakahirap pong ma-diagnose ang sira dahil sa unfamiliar and complicated na sintomas. Dito po sa iPhone na ginagawa natin ay may dalawang problema or katanungan po tayong dapat malaman, maintindihan, upang masagot o masolusyunan po natin ng tama, at ito po ay ang mga sumusunod. Una ay bakit nag-attempting data recovery ang iPhone. Nag-a-attempting data recovery ang isang iPhone kapag ito ay na-update mapa over-the-air man po ito or via cable. Tandaan po natin na kapag po tayo ay nag-update ng iOS version ng ating iPhone, ay hindi po mabubura ang alinman po sa ating mga files. Ngunit pagkatapos po ng updating, ay automatic pong mag-a-attempt recovery data ang ating iPhone kapag naka-enable ang ating passcode screen. Kaya upang maiwasan po natin mag-attempting recovery data, ang ating iPhone ay i-disable po muna natin ang ating passcode bago po natin i-update ang ating iPhone. Ang nakita po nating attempting recovery sa iPhone 11 ay dahil sa nangyaring iOS update, either sinadya po ng may-ari or nag-automatic update po ang unit. Tama po kayo nang narinig, nag-automatic update po ang ating mga iPhone kapag na-enable po ang automatic update sa setting. Ngunit meron po itong requirements na hinahanap. Ang required ni Apple para i-automatic update niya ang ating iPhone ay dapat above 50% ang battery level ng ating iPhone. Nakakonect sa Wi-Fi at nakasalpak ito sa charging cable. Although wala pong specific time kung kailan po nangyayari ang automatic update, ngunit base po sa aking naobserbahan ay nangyayari po ang automatic update madalas po sa madaling araw. Kaya upang maiwasan po natin mag-auto-update ang ating mga iPhone, ay pwede po natin i-disable ang automatic update sa setting sa may about option or huwag na lang po natin isalpak sa charger ang ating iPhone bago po tayo matulog upang hindi po ma-meet ni iPhone ang requirements sa automatic update ni Apple server. At ngayong alam na po natin ang kasagutan kung bakit nag-a-attempting recovery data ang ating mga iPhone, ay ang susunod naman po nating aalamin ay kung bakit naman po nagre-restart ang unit. Maraming dahilan po kung bakit nagre-restart ang isang iPhone. Kaya napaka-importante po ang proper diagnosis upang ma-identify po natin accurately ang sanhi ng pagre-restart. Dahil kung magbabase lang po tayo sa ating hinala na baka ito o baka yun ang problema, ay malamang na imbes na maayos agad ang issue ay posibleng mas lumala o dumami pa ang problema. Or in worst case scenario, ay baka mas lalo pa pong masira at tuluyan ng bumigay ang iPhone. Dito po sa iPhone 11 na ginagawa ko, ay in-apply ko na po ang lahat ng basic procedure to identify the possible reason ng pagre-restart. Ngunit wala po sa basic issues ang naging problema, kaya nag-decide po akong mag-proceed sa advanced method ng diagnosis. Doon ko po nalaman na ang dahilan ng pagre-restart ng iPhone ay dahil sa disconnected pads ng power button. Then, after po natin maintindihan at malaman ang sanhi ng problema, ay ang final pong ginawa natin ay ang i-apply ang tamang solution by simply doing the jumper and reballing process. Dito po sa pagre-repair ay ang isa po sa pinakamahirap at pinaka-importanting parte ng proseso ay ang diagnosis dahil dito po nangyayari ang tunay na laban ng isang cellphone technician. Kapag mali po ang diagnosis ng isang technician, ay dalawa po ang posibleng kahihinatnan whether hindi magawa o hindi na magagawa ang isang telepono. Kaya, kung gusto po natin lumaki ang chance natin makagawa ng mga ipinapagawa po sa atin, ay pagbutihin po natin ang ating kaalaman sa pagdadiagnose dahil ang marunong pong mag-diagnose ay daig pa ang bihasa sa microsoldering skill na puro rebol lang ang ginagawa. Hindi po sa minamaliit ko ang microsoldering skill sa pagre-rebol. In fact, saludo po ako sa mga technician na magaling mag-rebol. Ngunit kapag mahina po tayo sa diagnosis, ay madalas kung magawa man po natin ang unit ay bugbog na po ang motherboard sa dami ng ating nagalaw. Huwag lang po tayo umasa sa ating microsoldering skill. Dagdagan po natin ito ng diagnosis skill.
at makikita nyo po ang resulta ng inyong finished product na malinis, mabilis at higit sa lahat ay hindi po bugbog sarado.